ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Iisa nga lang ba talaga ang mundo? O meron pa itong katulad na hindi natin nalalaman? Ganon pa man pag sinabi nating dalawang mundo, ibig sabihin ang lugar na ginagalawan natin ay magkaiba. Ang pwede at hindi pwede. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang magkaroon ng dalawang mundo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Landon, 30 years old na po ako sa ngayon. Pero ang kwento ko po ay nangyari sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Maaga po akong naulila sa mga magulang ko. Ang nanay ko po ay sa sakit at ang tatay ko naman ay sa isang aksidente sa trabaho. Naiwan po nila sa akin ang bahay na ipinundar nila at ang halaga ng insurance na bigay ng kumpanya ng tatay ko. Naubos na po ang perang naiwan nila pero nagamit ko naman po yon sa mga importanteng bagay. Nagamit ko para maituloy ang pag-aaral ko noong high school hanggang sa makagraduate. Wala po kong kapatid kaya ako lang po talagang nagtaguyod sa sarili ko. May girlfriend po ako, si Molly, kaedad ko po siya. Buhay pa naman po ang parehong magulang niya kaya may suporta siyang natatanggap. Pero hindi din naman po siya galing sa marangyang pamilya. Kaya sapat lang po ang kita ng tatay niya para pantustos sa pangangailangan nila. Alam din naman po ni Molly na hirap na din ang tatay niya. Kaya gusto niyang makatulong sa kanyang tatay. Noong nasabi niya sa akin na gusto niya din magtrabaho ng part-time ay sakto din naman po. Kasi matatapos na ang kontrata ko sa pinagtatrabahuhan ko bilang kontraktual lang naman po ako dahil nga po sa part-time job lang. Kaya nag-usap kami na sabay na kaming maghanap ng trabaho. Inantay niya na lamang ang ilang araw na matapos na ang kontrata ko saka po kami naghanap ng trabaho sa mga job opening. Mabuti na lang po at madali na ngayon dahil online na ang initial application bago maisalang sa interview. Basta ang ginawa namin ay nag-apply kami pareho sa lahat ng makita namin. Kasabay po noon ay ang dasal na matanggap sana kaming dalawa sa isang kumpanya para magkasama na kami sa pagpasok at pag-uwi. Total naman po ay pareho ang schedule na binigay namin para nga po hindi makasagabal sa pag-aaral namin, Papa Dudut. Bakit? Anong bakit? Abot lupa na yung nguso mo at ang noo mo parang gusot na crepe paper. Grabe ka naman. Lukot na yung crepe paper, ginusot mo pa. Kasi naman, bakit ba kanina ka pa ganyan? Okay naman ako Sus, sa tagal natin magkasama ngayon lang kita nakita na ganyan. Ano bang problema? Wala. Wala ba? Sige, edi wala. Ito naman, nagtatampo pa. Paano hindi ako magtatampo? Pinaglilihiman mo na ako. Wala naman Ay nako. Sandali. O ano nga? Pasensya ka na Medyo nadedesperado lang ako. Bakit? Patapos na ang kontrata ko. Ang huling sweldo ko sa 1 buwan na. Matapos nun, wala na. Natatakot ako na baka magkaproblema ako sa mga bayarin sa bahay. Tapos ilang buwan na lang. Kailangan ko ng bayaran ng loan ko sa eskwelahan. Hoy, umayos ka nga. Hindi ka pa naman nagkaproblema mula nun Oo, ngayon pa lang. Ano ka ba? Tiwala lang. May darating na para sa'yo. Pasensya ka na. Saan? Masyado akong makasarili. Ano? Kakaisip ko sa sarili ko. Nakalimutan ko na ikaw din naman may problema din. Alam mo,
Kung magiging positibo tayo, positibo din ang darating. Kaya ngumiti ka nga. Hindi pa katapusan ng mundo. Pasensya ka na talaga. Oh, ngiti na. Eto na nga. Ngiti ba yan? Para kang kumain ng maasim na mangga eh. Eto. Ay, pilit masyado. Eto na. Ay, sobra naman. Nakakainis ka naman eh. Ayan, yan ang natural. Hindi naman ngiti ito eh. Tawa tong ginagawa ko. O, di mas maganda. Laging may dahilan para tumawa at ngumiti. Ikaw ang dahilan ko. Eh, bakit ka nakasimangot kanina? Kalimutan mo na yon. O siya. Ngayon, mag-usap tayo kung anong pwede natin magawa. Kailangan magpasa pa tayo ng magpasa ng resume natin. Tama! Para the more chances of winning. Pero seryoso, pagpasensya mo na ako minsan kung maarte ako ha. Hindi ka naman maarte. Normal lang naman na malungkot, pero lagi mo din iisipin na may mga magpapasaya sa'yo ng ibang bagay. O tao. Tama! Sorry uli. Balik sa umpisa. Ikaw talaga. So, anong plano? May iba kasi na hindi nag-a-advertise sa net. Baka pwede tayong umikot bukas pagkatapos ng klase natin. Total day off ko bukas. Maganda yan. Parang date na din natin. Date na walang pera. Kailangan ba pag date pera ang magpasaya? Ang importante, nandun yung magde-date. Tama. Saan tayo iikot? Minsan kasi pag nagtanong ka, bigla nilang may isip na kailangan pala nila. Magbabaka sakali tayo? Wala namang masama kung magtatanong lang. Tama! Isipin na lang natin na mamasyal tayo. Kaya ipahinga mo yung paa mo ngayon dahil mahabang pasyalan ang gagawin natin bukas. Minsan talaga kailangan bumalik sa pagiging old school, no? Oo, ang convenient ng technology. Pero minsan kailangan nating mapagod dahil baka may mas magandang resulta. Yan nga, think positive. Naalala ko tuloy nung una ako naghanap ng trabaho. Nag-a-apply din ako ng mano-mano. Oo, mahirap din kasi yung hintay ng hintay. Baka ang ending nga. Kaya natin to. Oo naman. Dumating na nga po ang araw na kinakatakutan ko. Natapos ang kontrata ko at wala pang trabaho na dumarating. Ang nagdatingan ay ang mga kailangang bayaran pati na nga po ang loan ko sa eskwelahan. Hinuhulugan ko lang po kasi ang tuition ko, Papa Dudut. Mabuti po ay napakiusapan ko ang eskwelahan na isasabay ko na sa susunod na hulog ang hindi nabayaran para sa buwan na yon. Pumayag naman po sila dahil siguro po ay unang beses pa lamang na nangyari sa akin ang mahuli sa pagbabayad, Papa Dudut. Sila Molly, kahit alam kong hindi din naman gaanong kasapat ang kinikita ng tatay niya, ay inaabutan ako ng kahit na magkano para pang gastos sa pamasahe at pambili din ng kailangan sa eskwela. Dahil yung huling sweldo ko ay para lang sa pambayad ng kuryente at tubig. Nahihiya po ko kila Molly pero pag pinipilit niya na kunin ko ang inaabot niya ay kinukuha ko na din po dahil wala na po talagang natitira sa akin. Hindi lang po yun, sa kanila na din po ako pinapakain ni Molly sa tuwing tanghalian at hapunan. Sobrang hindi ko na po talaga alam kung ano ang gagawin ko, Papa Dudut, pero napakabait po talaga ng Diyos. Dahil may tumawag sa akin, isa sa mga kumpanya na pinagpasahan namin ng resume, Papa Dudut, sinabi na tanggap na daw ako dahil maganda naman daw po ang credentials ko, ang qualifications at ang background sa pagtatrabaho, kaya direkta na nila akong tinanggap. Kailangan ko lang daw pumunta sa opisina nila kinabukasan para sa briefing. Nakahinga po ako ng maluwag matapos ang balitang yon. Pero hindi po nagtagal yon dahil bigla kong naisip si Molly. Magkasabay kaming nag-apply, paano ko po siya iiwan? Kailangan ko po ang trabaho pero ayokong sumama ang loob ni Molly. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya pero kailangan ko nang sabihin. Kumusta ka? Ayos naman.
Yung loan mo sa school, kumusta? Napakiusapan ko naman sila na ihahabol ko. Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka? Ganun pa din. Teka, kumain ka na ba? Sandali, may natira pang tanghalian dyan. Mamaya na, maghahapunan na rin naman. Pero baka nagugutom ka. Hindi naman, ayos lang ako. Sigurado ka ha? Oo, salamat. San ka pala galing? Yun nga ang sasabihin ko. Oo nga, sabihin mo na. Kasi ayan na naman yung malungkot mong mukha. Ikaw din kasi mukhang malungkot kaya nadadala ako. Kasi may gusto din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Mamaya na, ikaw na muna. Molly. Oh, ano ba yan? At ang lalim ng hinga mo ha? Kasi natatandaan mo yung fast food chain na pinag-applyan natin? Natatandaan ko lahat ng fast food chain, restaurant at kung ano-ano pang shop na pinag-applyan natin. Oo. Anong oo? Ano ba yung sasabihin mo? Kasi galing ako sa opisina nila kanina. Anong ibig mong sabihin? Molly, natanggap kasi ako. Nagpunta ako sa briefing kanina. Hindi na kita nasabihan. Wala na kasing load ang cellphone ko. Talaga? Huwag ka sanang magalit. Anong huwag magalit? Bakit ako magagalit? Hindi ka nagagalit? Hindi no, masaya nga ako. Pero paano ka? Anong paano ko? Okay ako. Okay na okay. Masaya ako dahil natanggap ka. Kinabahan pa naman ako kung paano ko sasabihin yung ibabalita ko. Ano ba yung ibabalita mo? May tumawag na din sa akin kanina yung fast food chain. Pinapapunta din ako bukas para sa briefing. Ha? Salamat Lord! Nakakatawa naman tayo. Hirap na hirap sabihin yung balita, yun pala pareho naman tayong tanggap. Ay, para ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Ako kaya, kasi alam ko na mas kailangan mong trabaho tapos ako pa yung natanggap. Siyempre ang hirap nun no? Oo, alam ko ang pakiramdam. Okay daw yung schedule natin. So, sabay tayong papasok sa eskwela at pagkatapos ng eskwela, sabay tayong pupunta sa store at sabay na uuwi. Ang galing nang nangyayari. Ito yung kopya ng kontrata ko. Pinapirma na ako kanina. Tapos start na ako sa Monday. Patingin. Eto. Ha? Bakit? Hindi ito yung fast food chain na tumanggap sa akin. Ibig mong sabihin magkaibang kumpanya? Oo. Pero teka, yung branch mo, dun din sa lugar kung nasan yung branch ko? Yung katapat na fast food? Oo, yun nga. Sa kabilang banda, okay pa rin naman pala. Oo, kasi sabay pa din tayo papasok at uuwi. Yun nga lang, magkaiba tayo ng papasukan. Ayos na yan, at least magkatabi lang. Magkatabing magkatabi. Kung hindi ako nagkakamali, ang pagitan lang ng mga store natin, yung maliit na daan papasok sa drive-thru ng store nyo. Oo nga, yun nga yun. Nakakatawa naman. Pwede tayong magkawayan kasi parehong glass wall yung tapat natin. Oo nga. Ay, pabor pa din talaga sa atin ang nangyari. Salamat naman. Ako kaya kailan magsisimula? Sana Lunes na din para sabay na tayo. Ay, anong oras ang briefing mo bukas sa office nyo? Umaga din ang schedule ko. Sige, sasamahan kita. Punta ka na lang ng mas maaga para makapag-almusal muna tayo dito. Sige. Wala kaming paglagyan ng saya ng hapon na yon, Papa Dudut. Minsan talaga dapat na hindi unahin ang takot dahil hindi naman natin alam kung ano ang magiging katapusan. Masyado ko na stress kakaisip kung paano ko sasabihin kay Molly, napakadali lang pala at ang resulta ay pumabor pa sa aming dalawa. Kahit abala sa pag-aaral ay nagiging masaya para sa amin ang pagtatrabaho dahil magkasama kami. Si Molly dahil unang beses niya pa lamang maging working student ay inalalayan ko. Kasi alam ko yung hirap ng transition sa aralang, ang inaatupag at yung sabayang aral at pagtatrabaho. Hindi naman naging mahirap kay Molly kasi una ay gusto niya naman ang ginagawa niya. Pangalawa ay masaya siya dahil mas nagkakasama kami at pangatlo ay nakakatulong siya sa mga magulang niya. Planadong planado na din ang routine namin buong araw. Mula pagpasok sa umaga hanggang sa pag-uwi sa gabi.
Para hindi kami magsawa ay iniiba-iba namin ang ruta namin pauwi at paminsan-minsan ay naglalakad kami para hindi rin kami magsawa. Pag maaga akong lalabas sa duty ko ay pumapasok muna ako sa store nila Molly at doon ko siya hinihintay. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut, pero pag madaming tao sa mga stores namin ay sa labas na lamang kami naghihintay para hindi naman nakakahiya na nakatambay kami sa mga stores namin. Pero may hindi magandang bagay ang sasabihin sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya kami sa trabaho namin, sa nangyayari sa amin at sa gawin namin kapag pauwi na. Pero hindi ko naisip na magbabago pala yon dahil sa mga pulisiya ng pinagtatrabahuhan namin. Kinausap ako ng management ng store namin na hindi daw ako pwedeng pumasok o pumunta sa store nila Molly. Kahit ubarin ko pa daw ang uniforme ko dahil para daw mas gusto ko ang produkto nila kesa sa amin. Kahit na anong paliwanag ko ay hindi ito pinakinggan ng manager ko. Sa halip ay mas uminit pa ang ulo niya sa pagpapaliwanag ko. Hindi daw ako pwedeng kumain ng produkto ng kabila habang nagtatrabaho pa ako sa fast food kung saan ako nagtatrabaho. Tinakot pa niya ako na pwede niya akong tanggalin kapag naulit pa ang mga bagay na sinabi niya. Ang pinaka hindi ko maintindihan ay hindi daw kami pwedeng makitang magkasama ni Molly ilang metro mula sa pinagtatrabahuhan namin. Sa makatuwid po ay hindi kami pwedeng magkasabay, mag-usap o magtinginan ni Molly. Kailangan ko po ang trabaho ko kaya sumang-ayon na lamang ako sa kanya. Kaya ng araw na yon ay nag-message na lamang ako kay Molly na sa ikalawang kanto na lamang kami magkita pag uwi. Sumang-ayon naman po siya. Nang magkita kami ay parang ang tagal kong hindi siya nakita dahil nga po sa utos ng manager ng pinagtatrabahuhan ko. Saka kami nag-usap at doon ko lang nalaman na sinabihan din pala siya sa kanila. Pero hindi kasing grabe nang sinabi sa akin ay sinabihan lang siya na huwag papasok sa amin kung naka-uniforme kahit naka-jacket pa ito. Yun lang naman po ang sinabi sa kanya, Papa Dudut. Mas maluwag naman ang store nyo kaysa sa amin. Yung ayaw akong papasukin sa inyo ng naka-uniforme, tama lang naman. Well, hindi naman natin talaga ginagawa yun eh. Oo nga, kapag nagpupunta ako sa inyo naka-t-shirt na ako. Yun nga lang, suot ko pa rin ang pantalon. Ako naman nagdodoble ako ng sweatshirt o jacket. Pero yung sayo parang paalala lang. Yung sa akin pagbabanta eh. Pagbabanta? Oo, sabi ng manager namin kapag may nilabag pa raw ako sa mga sinabi niya, tatanggalin niya ako. Naku, sundin mo na lang siya. Pero sobra naman ata yung utos niya. Wala tayong magagawa, kaya sundin mo na lang siya kaysa madamay ang trabaho mo. Ganun na nga siguro. Mag-ingat na lang tayo. Siguro ganun na nga lang, doon na lang tayo sa kanto na yun magkita pag uwian. Doon din tayo maghiwalay kapag papasok na. Pero sandali, kasi ako lang naman ang binawalan ng manager namin na bawal pumasok sa inyo, di ba? Hindi ka naman binawalan ng manager mo na bawal pumasok sa amin. Ang sabi lang, basta hindi ka naka-uniforme. Oo. Edi pwede kang pumasok sa amin at maghintay. Teka lang, paano sinabi ng manager mo na bawal mo akong tingnan o kausapin? Edi wag tayong magtinginan o mag-usap. Gagawa na lang ako ng senyas pag lalabas na ako. Pwede ka nang mauna at susunod ako. Nakakatakot yan. Baka mapahamak pang trabaho mo. Yun naman ay kung sakaling mauuna kang lumabas. Ayoko kasi maghihintay ka dyan sa kanto mag-isa. Huwag mo akong alalahanin, kaya kong sarili ko. May kainan naman dyan. Doon na muna ako tatambay. Pero… Naku Landon, huwag na tayong magpilit. Baka ikaw naman ang magipit. Hayaan mo na, konting sakripisyo lang naman. Sige, sabi mo eh. Masaya ka ba sa trabaho mo? Oo, okay naman ang mga kasama ko. Maliban na nga lang sa manager namin. Halos lahat sila inis dun sa manager namin, pero wala na lang umiimik. Sinabihan din ako nung isang kasamaan ko na wag nang lumaban kasi ilang kasama na nila ang tinanggal nun. Tinanggal?
Pareho ng dahilan sa atin? Hindi, iba-iba eh. Yung isa humingi lang ng extension na 1 hour sa duty niya. Tinanggal. Masyado daw demanding. Yung isa, nagtanong bakit kulang yung oras na nabayaran sa kanya. Tinanggal. Masyado daw maangal. Sobra naman siya. Naku, kung makakaharap mo siya, maiinis ka sa kanya. Nakaharap ko na siya. Sinimangutan ako nung dati tapos pinagsabihan ako na wag daw ako magkalat. Napaisip ako kung anong kinalat ko. Bakit ngayon mo lang nakwento yan? Sobra na yun ah. Hayaan mo na siya. Basta tayo masaya. Wag mo na siyang pansinin ha. Huy. Oo. Galing sa ilong? Wag mo na lang siyang pansinin ha. Importante, may trabaho tayo. Oo. Teka, eto na naman ako si Selfish. Ikaw, hindi ko natanong kung kamusta naman ang first time mo magtrabaho. Wala namang madaling trabaho pero makakalimutan naman ang hirap kung masaya tayo sa ginagawa natin. Tama. Pero ang sarap sa pakiramdam yung makakatulong na ako sa magulang ko. Tama ka. Sayang nga lang, hindi naramdaman ng mga magulang ko na natulungan ko sila. Sorry, ang insensitive ko. Hindi, totoo naman. Naalala ko lang sila mama at papa. Ay, wag na nga tayo malungkot. Sa unang sweldo ko, saan mo gustong pumunta? Ano ka ba? Masaya naman ako kahit nasa bahay lang tayo. Ang importante ngayon, may aayos mo lahat ng kailangan mong ayusin. Tsaka na tayo magplano. E di ganun na lang. Doon na lang tayo mag-celebrate sa bahay nyo para kasama natin kakain sina nanay at tatay. Makabawi man lang sa mga pakain nila sa akin ng tanghalian at hapunan. Huy, walang naniningil ha. Masaya sila nanay at tatay sa ginagawa nila. Alam ko, kaya nga mahal ko sila eh. At mahal ka rin nila. Nakakatawa no? Walang problema sa mga magulang mo ang relasyon natin. Pero yung manager namin, pinapakailaman tayo. Hayaan mo na nga lang siya. Para tuloy tayo sila Romeo at Juliet. Huy, ayoko. Bakit? Basta ayoko, hindi magandang ending nila. Oo nga, pero parang lang naman. Tara na nga. Tara na, Juliet. Nakakainis ka, bahala ka dyan. Uy, hintayin mo ako. Biro lang. Dahil sa hindi kami pwedeng makita ni Molly na magkasama o magkausap ay bumuo kami ng mga senyasan. Para kahit sa mga salamin ng mga store namin ay nakakausap namin ang isa't isa nang hindi nalalaman ng store manager ko. Minsan ay natatawa na lamang kami sa sarili namin kapag nag-uusap kami ng ganon. Ang sarap pala sa pakiramdam na para kaming naglalaro at para kaming nakikipagtaguan sa store manager ko. Kahit ang mga kasamahan ko ay hindi alam ang mga senyasan namin. Kaya nagtataka sila kapag minsan ay matatawa ako ng mag-isa. Ang lagi kong depensa ay may naaalala lamang ako. Pero papadudot hindi ko akalain na may magiging masamang epekto pala ang pagsulyap-sulyap namin sa mga glass wall ng store namin. Hindi dahil sa store manager ko kundi para sa aming dalawa mismo, papadudot. Hindi po sa pagyayabang pero may itsura po ako. Dahil po doon ay maraming mga babae naman ang madalas makipag-usap o minsan ay masyadong pisikal kung magparamdam ng pagkagusto sa akin. Doon na po nagsimula ang unti-unting pagsiselos ni Molly dahil nakikita niya nga po ang lahat ng nangyayari sa store namin. Dahil nga po sa glass wall na tagusan sa mga store namin, papadudot, hindi naman po silosa dati si Molly. Siguro po ay may psychological effect ang pagbabawal sa amin na magsabay, magtinginan o mag-usap. Kaya ko po nasabi yon ay dahil ako man po ay tinamaan ng pagsiselos kapag nakikita ko na palaging kausap ni Molly ang isa sa mga katrabaho niya. Isang araw na lang ay hindi ako hinintay ni Molly. Pagkalabas niya ay diretso uwi na kagad siya at sa tuwing pupuntahan ko siya sa bahay nila ay natutulog na daw ito. Sa pagpasok sa eskwelahan ay nauuna din siya at hindi ako hinihintay. Sa eskwelahan naman ay lagi siyang nagbabasa at ayaw magpaistorbo. Malalaman ko na lamang na umalis na at pumasok na sa store nila. Isang linggo na ganon kami. Hindi din siya sumasagot sa mga messages ko sa kanya, papadudot. Sabay din po kami ng day off dahil nga po sa schedule na pinasa namin noong nag-apply kami. Kaya umaga pa lamang ay pumunta na ako sa bahay nila
Papa Dudut. Molly, Anong ginagawa mo dito? anong ibig mong sabihin? Palagi naman ako nagpupunta dito Aalis ako. Day off natin, saan ka pupunta? Bakit kailangang malaman mo? Molly, 1 linggo na tayong hindi nagkakausap. Nagkikita man tayo, hindi ka din naman nakikipag-usap. Pagpupuntahan kita, lagi kang tulog sa umaga, lagi kang nakaalis na. Hindi ba dapat sabay tayong papasok? Mabuti na yon para iwas sa store manager mo. May sistema naman tayo para hindi niya tayo makita. Mabuti na yung nag-iingat. Baka mahuli pa tayo. Molly, mahigit 2 buwan na nating ginagawa yun. Hindi naman tayo nahuhuli. Bakit bigla mong naisip na mahuhuli tayo? Basta. Anong basta? Tsaka na tayo mag-usap. Kailan? Palagi mo akong iniiwasan. Busy lang ako. Saan? Bakit kailangan mong malaman? Kasi ganun tayo. Yun tayo. May kailangan akong bilhin. Sasamahan kita. Wag na. Gusto ko. Ang gusto mo lang bang masusunod? Wala bang kwentang desisyon ko? Sasamahan lang naman kita. Lagi naman tayong ganun. Baka oras na para maiba naman. Anong maiba? Bakit? Gusto mong ibahin? Lando naman, nasasayang ang oras natin. Kailan pa nasayang ang oras natin sa isa't isa? Ang dami namang tanong. Ako din madami pang gagawin. Tutulungan nga kita. Ang kulit mo naman eh. Molly, bakit ka ba nagkakaganyan? Anong bakit? Wala naman akong problema. Kung wala kang problema, sasamahan kita. Hindi na nga lang ako aalis. Bakit? Anong bakit? Sige, kung yan ang gusto mo, hindi ako magsasalita. Matutulog na lang ako. Molly, kagigising mo lang. Pati ba pagtulog ko kailangan kontrolado mo? Hindi kita kinokontrol. Sinasabi ko lang sa'yo. Ano bang gagawin ko na hindi mo ako guguluhin? Guguluhin? Mamaya na tayo mag-usap. Maghihintay ako dito. Paano ako mapapakali kung nandyan ka? Molly, ano ba to? Bakit ba? Alam mo, walang mangyayari sa usapan na to. Kasi wala kang sinasagot sa mga tanong ko. Kasi wala namang dapat sagutin. Sabihin mo sa akin kung anong nagawa kong mali. Landon, pakiusap naman. Bumalik ka na lang mamayang hapon. Maghihintay ako dito hanggang gusto mo nang makipag-usap. Mahiya naman tayo kila nanay at tatay Baka madinig nila tayo isipin nag-aaway tayo. Kung hindi tayo nag-aaway, anong nangyayari sa atin? Wala akong inaaway. Mas masakit pa sa inaway ang ginagawa mong pananahimik. Kaya nga, tsaka na tayo mag-usap. Wag na muna ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Anong susunod na excuse mo? Napunta ka na sa masama ang pakiramdam eh. Bahala ka kung gusto mo maghintay. Patutulog ako. Papa Dudut, ewan ko kung maaawa ako sa sarili ko pero alam kong awang-awa ang nanay at tatay ni Molly sa akin. Hindi din nila alam kung anong nangyari kay Molly. Kinausap nila ako na bigyan na lamang muna ng oras si Molly para makapag-isip-isip. Pumayag ako, Papa Dudut. Ayaw pa muna nila akong paalisin hanggang sa hindi ako kumakain. Pero gumawa na lamang ako ng excuse. Parang hindi ko yata kayang kumain kung ganon ang nangyayari sa amin ni Molly. Hindi na ako kumain pero mas hindi ako makatulog. Buong magdamag akong nag-isip. Inabot ako ng umaga, tinanghali ako ng gising at hindi na ako nakapasok sa eskwela at na-late pa ako ng kalahating oras sa pagpasok sa trabaho. Kaya syempre, ayun na naman ang manager namin, nakahanap na naman ng butas para bulyawan ako. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut, kasi wala namang sense ang pangangatwiran ko. Isa pa ay late ako, parang ang hirap na mga twiran. Ayos na po sana eh. Hinahayaan ko na lamang siyang magalit sa pagka-late ko pero muntik na po akong sumabog noong sabihin niya na akala ko daw ay hindi niya alam na nag-uusap kami ni Molly sa glass wall. Hindi lang daw siya nagsasalita dahil ayaw niyang makialam. Papadudot kong nalalaman niya na patagong nag-uusap kami dati ni Molly nang senyasan para sa akin ay pakikialam na rin yon.
Nagtatrabaho naman po ako ng maayos. Ayokong may magawang mali dahil ayokong makaapekto yon sa trabaho ko. Pero malapit na po akong magalit noong mga panahong yon. Bago niya ako pinaalis ay binigyan niya ako ng final warning. Final warning na agad na isang mali ko pa ay matatanggal na ako sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ayokong isama sa problema ko ang pakialamerong store manager ko dahil hindi naman siya importante. Ang tanging problema ko lang ngayon ay ang nangyayari sa amin ni Molly. Minsang nasa kitchen ako naka-assign ay dumating na naman yung babaeng customer na laging pumupunta doon para lamang magpa-picture at mayakap ako ng mayakap. Papa Dudut, nasa kitchen ako pero pinapalabas ako ng store manager ko para daw i-entertain ko ang babaeng yon. Gusto bar na pala ang fast food chain na yon, Papa Dudut. Hindi ako pumayag at sinabing sa kitchen ako naka-assign at isa pa ay hindi ko trabaho ang mag-entertain ng customer. Ang trabaho ko ay mag-assist ng customer pero hindi nakasama doon yung gusto ng store manager ko. Sana pala ay pinalabas niya ang mga mascot para mag-entertain ng customers. Kitang-kita ko sa mukha ng store manager ko ang galit. Opo, Papa Dudut. Hindi po inis ang nakita ko sa mukha niya kundi galit. At alam kong maghahanap na naman yun ng butas para mapagalitan ako o kaya yung binabalak niyang pagtanggal sa akin. Dumating ang oras ng break time ko at binalikan na naman na ako ng store manager at inulit na puntahan ko daw yung babaeng customer. Sabi ko ay break time ko at saka ako lumabas, Papa Dudut. Molly, Anong ginagawa mo dito? gusto kitang makausap. May trabaho ko. Di ba may trabaho ka rin? Break time ko naman. Ako hindi, kaya hindi ako pwede makipag-usap. Sige, alam ko naman na magbe-break ka na rin kaya maghihintay ako. Ano bang ginagawa mo? Hihintayin kita. Nag-iisip ka ba pag nakita ka ng store manager nyo? Hayaan mo siya. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Mawalan na ng trabaho, wag lang ikaw ang mawala. Baliw ka na talaga. Halika nga, doon tayo sa likod. Magkita tayo doon. Bakit ba sa oras ng trabaho mo gustong makipag-usap, ha? Bakit hindi? Iniiwasan mo ako. Pagpupuntahan kita sa hapon, pinapasabi mo tulog ka na. Pagsusunduin kita sa umaga, laging nakaalis ka na. Ano bang problema? Tinatanong mo talaga sa akin? Oo, kasi gusto kong marinig sa'yo. Hindi yung pinapatay mo ko sa katahimikan mo. Masaya ka ba? Sa nangyayari ngayon? Hindi. Ako din. Hindi ako masaya sa mga harap-harapan mong pakikipaglandian sa mga babae. Molly, ano ka ba naman? Alam mo naman na hindi ko gagawin yun. Hindi. Kung ayaw mong makita ko, edi ipasimento mo kaya yung salamin nyo. Wala akong ginagawa. Nakikipaglandian ka nga. Kinakausap ko lang sila kasi customer sila. Wow! Dapat ba lahat ng customer niyayakap? Hindi ko sila niyayakap. Kung may nakikita kang ganun, sila ang yumayakap sa akin, hindi ako. Pwede mo namang iwasan. Pero yung store manager ko, pinagsasabihan ako na wag ko raw bastusin ang mga customer. Pag kinakausap daw ako, makipag-usap ako at wag aalis. Ayun, nakahanap ka ng excuse. Buti na lang masama ang ugali ng store manager mo, kaya pwede mo siyang gamitin. Siya talaga ang nagsabi nun. Ikaw din naman, sinabi mo sa akin na wag na lang kumontra sa kanya para hindi madamay ang trabaho ko. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Bakit hindi mo sabihin na nagsawa ka na din sa akin? Ano bang sinasabi mo? Totoo naman, diba? Saan ba galing yung iniisip mo? Nakikita ko dati na may mga ganung babae na lumalapit sa'yo pero nakikita ko kung paano mo sila layuan kaya malaking tiwala ko sa'yo. Pero ngayon iba na eh. Dahil nga sa store manager ko. Tapusin na natin ang usapan na to. Bakit? Dahil ba naghihintay na yung katrabaho mo? Bakit? Sabay ba kayo kakain? Anong sinasabi mo? Ako,
hirap akong umiwas sa mga customer. Pero ikaw, kung makadikit sa katrabaho mo, walang kahirap-hirap. Bastos ka! Napakawalang hiya mo. Molly, sorry. Hindi ko sinasadya. Layuan mo na ako, Landon. Ayoko makita ka kahit kailan. Molly, wag naman ganito. Bitiwan mo ako! Molly, uminahon ka. Bitiwan mo ako! Molly naman. Umalis ka na! Molly! Bumalik ka na sa trabaho mo. Molly, mahal kita. Bumalik ka na, baka malaman ng store manager mo na nandito ka. Molly! Papasok na ako. Papa Dudut, alam kong hindi sinasadya ni Molly ang pagsampal sa akin at ang pagtaas niya ng boses. Naramdaman ko po yun bago siya pumasok sa store nila. Yun nga lang po halos parang iskandalo ang nangyari dahil may mga taong nasa paligid na napatingin sa amin. Gaya nga po ng inaasahan ay nakarating yon sa store manager ko at walang pakundangan niyang sinabi na huwag na akong pumasok kinabukasan. Kunin ko na lang ang huling sweldo ko sa katapusan ng buwan. Papa Dudut, napakahalaga sa akin ang trabaho ko. Pero sa totoo lang po ay parang hindi ko iniinda yon noong panahon na yon. Ang lahat po ng atensyon ko ay nasa nangyayari sa amin ni Molly. Para sa akin kung mawawala si Molly parang wala na din namang halaga ang mga ginagawa ko sa buhay. Malaki ang pangarap ko para sa aming dalawa kaya sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong ayusin kaagad ang nangyayari at hindi ko maaayos ay bahala na kung ano ang mangyari. Sobrang depresyon ang naramdaman ko, Papa Dudut. Ang hirap, ang sakit. Hindi po sa sumusuko ako pero gusto kong makausap si Molly sa huling pagkakataon. Matapos yun ay mananahimik na ako kung ayaw na niya sa akin. Kinabukasan ay naglakas loob ako na puntahan si Molly sa bahay nila. Pinapasok na ako ng nanay niya at nakaupo na lamang ako sa may sofa nila, balisa at hinihintay siya. Nakausapin ako, Papa Dudut. Molly. Maupo ka. Kamusta ka? Mabuti naman ako. Ikaw? Hindi totoo yan. Ha? Hindi totoong mabuti ka. Anong totoo, Landon? Totoo? Kumusta ka? Yung totoo, hindi mabuti. Ako rin, hindi mabuti. Molly, sana diretsuhin mo na ako. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit bigla-biglang nag-iba ang tingin mo sa akin? Dahil dun sa babaeng madalas na kayakap mo. Hindi ko siya niyayakap. Maniwala ka. Kaya ako lang kinakausap yon dahil inuutos ng store manager ko. Totoo yan. Oo, naniniwala na ako. Nakausap kong isa sa mga kasama mo. Kinuwento niya sa akin kung paano kamanduhan ng store manager niyo. Patawarin mo ko Sana kinausap muna kita bago ko naniwala sa nakikita ko. Alam mong mahal na mahal kita. At hindi nagbago, nagbabago at lalong hindi magbabago yun. Patawarin mo ko. Wala kang kasalanan. Biktima lang tayo ng mga sitwasyon. Mahal kita, Landon. Molly, napakasarap madinig ng sinabi mo. Yan lang ang mahalaga sa akin. Paano ka na ngayon? Ha? Naikwento din sa akin ng kasama mo na tinanggal ka sa trabaho dahil tinanggihan mong utos ng store manager niyo na i-entertain yung babaeng yun. Oo. Di bale, maghanap tayo ng ibang trabaho. Marami pang mas magandang trabaho para sa'yo. Sa totoo lang, ngayon ko palang nararamdaman yan na wala na pala akong trabaho. Kasi ang mas importante sa akin nun, ang maayos ang nangyayari sa atin. Patawarin mo ko. Dinala kita sa ganung sitwasyon. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Sabi mo nga na marami pang naghihintay na mas magandang trabaho para sa akin. Tama. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Landon. Bakit?
Ano nangyari? Tinanggal din ako sa trabaho. Ha? Bakit? Nung araw na napagtaasan kita ng boses, nadinig nung store manager ko sa loob. Nag-iiskandalo daw ako dun pa sa loob ng teritoryo ng trabaho ko at naka-uniforme pa. Sorry, Molly. Oh, wala ka namang kasalanan eh. Ako'y nagtaas ng boses. Isa pa, hindi ko naman dapat ginawa yun. Kaya ako din, mas importante sa akin yung tayo kaysa pagkawala ng trabaho ko. Pero paano ka na? Kaya pa naman. Magsusubok pa din ako na maghanap ng trabaho. Sabay tayo. Sasamahan kita. Sige, sana lang wag na maging gaya ng dati. Mas marunong na tayo kaya kaya na natin ang ganong klaseng sitwasyon. Basta sana wag nating kakalimutan na mahal natin ang isa't isa. Tama ka. Kamusta sila nanay at tatay? Hindi ba kinakapos? Magaling namang mag-budget si nanay kaya kumakasya naman ang sweldo ni tatay. Nahihiya na ako sa kanila. Bakit naman? Marami na silang nagawa sa akin. Sana makaganti na ako sa kanila. Ayang ka na naman eh. Walang naniningil sa'yo. Alam ko naman yun. Basta gusto ko talagang bumawi. Kaso nga nangyari na naman to. Alin, yung pag-aaway natin o yung pagkawala mo ng trabaho? Unang beses pa lang naman natin nag-away. Knock on wood. Bakit? Ayoko nang maulit yung mag-aaway tayo. Oo nga. Ang lakas naman ng katok mo. Baka akalain nila nanay at tatay may kumakatok. Meron naman talaga. Ha? Meron ba? Oo, tayo. Papa Dudut, naghanap uli kami ng trabaho ng sabay sa online at sa physical application. Pero gaya nung una, syempre ang hirap na naman. Nag-inquire din kami kung may mga job fair na nagaganap pero wala. Hindi kami susuko kahit limitado lang ang oras namin sa pag-iikot dahil nga po may klase po kami, ay wala kaming sinasayang na oras. Habang nangyayari yon ay may nagsumbong pala sa pinaka-management ng kumpanya ng fast food chain na dati kong pinagtrabahuhan tungkol sa ginawa sa akin ng store manager sa branch namin. Nalaman ng management na tinanggal ako dahil sa pagpunta ko sa kakompetensyang store at sa hindi ko pagsunod sa gusto niyang i-entertain ko ang mga customers. Sinabi ng management na hindi pulisiya ng kumpanya ang mga ginawa ng store manager ko. Bukod sa ginawa sa akin ay nai-report din ang mga ginawa niyang pagtanggal sa mga naunang nagtatrabaho doon dahil lang sa sariling batas at kagustuhan ng store manager na yon. Papa Dudut, tinanggal sa trabaho ang store manager na yon at sa kabutihang palad ay tinawagan ako at ibinalik sa trabaho. Sila pa ang humingi ng dispensa sa mga nangyari sa akin. Pinag-aaralan din nila ang background ko, qualifications and credentials. Nakita nila na pwede na daw pala akong itaas sa posisyon. Papa Dudut, ako na ang ilalagay sa posisyon ng dating store manager ko. Oo, Papa Dudut, magiging store manager na ako. Alam din nila ang sitwasyon ko dahil nag-aaral pa ako kaya willing silang mag-compromise sa schedule para hindi maapektuhan ang pag-aaral ko. Total naman daw ay gagraduate na ako. Isa pa pong bonus ay binigyan ako ng scholarship ng kumpanya kaya libre na ang nalalabing araw ng pag-aaral ko. Papa Dudut, dahil si Molly ay wala pa ding nakikitang trabaho, hindi na ako nag-overthink kung papaano sasabihin sa kanya ang balita na may trabaho na muli ako. Kasi doon kami nagkakaproblema, yung ayaw sabihin dahil baka masaktan ng isa. Diretso kong sinabi kay Molly at tuwang-tuwa siya. Good karma daw ang mga nangyari. Nagsuggest ako kay Molly na huwag na muna siyang magtrabaho hanggang hindi nakakatapos. Sinabi ko na tutulong din ako sa pag-aaral niya dahil total ay wala na akong gagastusin hanggang makatapos. Kaya na makatapos kami ng pag-aaral ay nagpakasal na kami at nagsama. May 3 na kaming anak sa ngayon at namumuhay ng napakasaya. Si Molly may business na itinayo pero tungkol sa mga damit. Ayaw niya ng negosyong pagkain kasi baka daw maging kakompetensya pa daw ng store na pinagtatrabahuhan ko. Pero biro lang naman niya yon. Ang importante ay masaya kaming lahat.
Tumaas na rin po pala ang posisyon ko at sa opisina na ako ng kumpanya ng food chain nakapwesto bilang regional manager. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aming kwento. Malaking bagay po sa aming mga kabarangay na merong programa na katulad ng Barangay Love Stories na pwede namin gawing hingahan ng sama ng loob. Mapagkwentuhan ang mga bagay na hindi namin masabi sa iba. Mabuhay po ang inyong programa at nawa ay magpatuloy pa ang Barangay LS sa pagiging number 1. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Landon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!